Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Okay lang po ba na ituloy pa natin yung vlog ko po kahapon tungkol po doon sa Mitsubishi Expander na sa loob ng 3 taon dahil mayroon siyang warranty period doon po sa kasa na pinagpapagawaan niya ay doon lahat pinerform yung trabaho, yung periodic maintenance ng sasakyan. Pero alam niyo po ba mga kapatid, doon sa 3 taon na yon na ginagawa sa kasa, ito pong Mitsubishi Expander na to, 3 beses lang din po itong nag-change oil. So ibig sabihin, every 10,000 kilometers, doon lamang po nag-change oil yung kasa dito sa Mitsubishi Expander. Meron po kasing maintenance record, periodic maintenance record na nandito po sa akin. Kaya po pala, nung pumunta dito sa amin yung may-ari kahapon, nung tinignan ko yung record, yung resibo, ay nakalagay po doon, top up lang. Hindi po siya nag-change oil. Kasi po, yung pinaka-change oil po niya ay nangyari doon sa 20,000 kilometers. O, bakit 20,000 kilometers? Kasi nga po, 3 years kasi yung warranty period nito eh. So, doon sa 10,000 kilometers, 1 year yun. Doon sa 20,000 kilometers, 2 years yun. Tapos, pagdating nga ng 30,000 kilometers, yun na po yung 3 years. Kaya sakto po eh. Alam nyo, hindi pa naman talaga expired yung warranty nitong expander na to kasi May pa lang ngayon. May niya nabili. So itong kabuuan ng buwan ng May ay meron pa sana siyang warranty dito po sa kasa po na to. Doon sa pagkakabili niya ng kanyang Mitsubishi Expander. Pero kaya lang, pumunta na po dito yung may-ari dahil may naririnig na po siyang ingay at nung tinignan nga po niya, yung dipstick niya ay talagang hindi na maganda yung quality ng langis at malapot na. Hindi na siya tumutulo ng maganda. Para sa mga ganitong sasakyan, itong expander na ganito, no, di gasolina, kung makita mo yung langis na kapag inangat mo yung dipstick mo, maduming madumi. Dark talaga siya, tapos ayaw tumulo. Yung patak niya talagang mabagal dahil nga malapot na yung langis. Talagang magugulat ka. Kaya po yung may-ari nito, sabi nga niya dun sa video, kaya nga po ako nakarating dito sa inyo, Sir Otto Rans, dahil po dyan. Mga nagdaang buwan, last 2 months niya, medyo maingay yung makina. Last 2 months, maingay na yung makina. Hirap siyang... Hirap yung makina. Nanginginig na yung makina, hindi na maganda yung tunog. Para sa 3 years old na sasakyan. Tapos ganun ang quality ng langis mo. Bakit po ba ganun na nangyari mga kapatid? Ito po. Kasi ito pong Mitsubishi Expander na to, tulad nga po nung sinabi ko sa inyo, doon sa 3 taon na warranty period po niya, 3 beses lang po nag-change oil. 3 PMS na, ang alam ko, nagpalit na, nag-change oil na talaga. Yung unang 5,000 kilometers niya, pagbalik niya sa kasa, magta-top up lang. Tapos, pagdating ng 10,000 kilometers, at yun din naman yung periodic maintenance niya, doon pa lang mag-change oil. At doon sa periodic maintenance na yun kasi mga kapatid, kadalasan kasi ang average talaga na paggamit natin ng ating mga sasakyan, yung 10,000 kilometers, halos 1 taon po talaga yan eh. So ito sumakto po, itong expander po na ito. So yung 5,000, top up, pagdating ng 10,000, change oil. So pagdating ngayon ng 15,000 kilometers niya na periodic maintenance, top up na naman. At pagdating sa 20,000 kilometers, change oil. At kaya nga po dito, nung June 2, 2025, ang tinakbo po nung expander na to ay 17,289. Nung pumunta siya sa kasa, para sa kanyang 20,000 kilometers na change oil or periodic maintenance, ang tinakbo lang niya ay 17,000. So, napaaga siya. Dapat kasi 20,000 eh. So, napaaga ngayon, itong si Expander, 17,000 ang tinakbo niya. Okay, pinerform na ngayon yung change oil. Fully synthetic ang nakalagay po dito. Ayan, fully synthetic. Tapos, nagpalit din ng AC filter. Talagang no, palaging kasama yung cabin filter eh. Tingnan nyo naman yung tinanggal natin kahapon doon sa cabin filter. Sobrang itim talaga. Hindi pang hindi pang 6 na buwan eh yung filter o hindi pa 4 na buwan kasi doon sa sinasabi nung may-ari, katatapos lang niya nga nung December 16, 2025 o December 16, 2025, January, February, March, April pa lang. O sabihin mo ng 5 buwan, May. O ikapapasok lang ng May. So maitim na yung cabin filter. Okay, balik po tayo. June 2, 2025, nag-change oil po ito. Ang tinakbo niya ay 17,289.
Tapos, kailangan niyang bumalik sa 25,000 kilometers. Kailangan niyang bumalik dahil malapit na pong matapos yung kanyang warranty. Kasi nga po, magti 3 years na. So, doon sa December 16, 2025, eto na, mga kapatid, ang tinakbo niya, hindi in-specify doon sa periodic maintenance record. Walang nakasulat. Pero dapat bumalik siya kasi nga 25,000 kilometers. O sabihin na natin, 25,000 kilometers na yun. Hindi na kasi sinulat ng mekaniko dito sa maintenance record. Kung ilan yung odometer nung pumunta sa kanila noong December 16, 2025. Pero ang nakalagay doon sa maintenance record, top up. Kasi nga po, nag-change oil siya nung June 2, 2025, ang tinakbo 17,289. Pagdating ngayon ng 25,000, nag-top up lang siya. So, ilan na yung tinakbo nun? Around 8,000 po. Kasi 17,000, tapos bumalik ng 25,000, 8,000 na po ang tinakbo. Bakit siya nag-top up pa? Sana, kinonsider niya na yon na 10,000 na yung tinakbo nun. Kasi nga po, patapos na rin naman yung warranty nitong expander na to. Pero ang isinulat niya dito ay top up lang. Okay, so 8,000 yung tinakbo, nag-top up siya, December 16, 2025. Ngayon, umingay ang makina. Tapos pagtingin ng may-ari, hindi na maganda yung langis. Tapos malapot na. Hindi na ngayon bumalik sa kasa yung may-ari kasi ang akala niya tapos na yung warranty niya kasi nga Mayo na po. Pwede pa naman niyang i-request doon sa kasa. Mayo pa naman ngayon. Baka pwedeng i-change oil niyo pa ulit ito kasi ang pangit na ng langis, maingay na yung makina. Bakit ba naman kasi itong may-ari hindi niya inilaban yung rights niya pagdating doon sa sasakyan? Kasi Mayo pa naman Mayahabol pa yun kung change oil lang naman talaga ang magiging problema. Hindi niya na ginawa. Dinala na nga po dito sa Autoruns. Alam nyo, pwede nga kayong magreklamo sa kanila, sir Hindi kung alam ko lang, sabi bakit ganun. Oo, kasi kung masisira ngayon yung sasakyan nyo at tapos na kayo sa warranty, masisira makina nyo, sino po may kasalanan? At pagdating nga dito sa atin, nakita natin itong mga records na to at meron nga pong isang nag-comment, sir, sabi niya, dapat change oil na yan kasi 13,000 po yung yung tinakbo na niya no? So, totoo naman yun. Lumampas pa nga sa 13,000 kasi 8,000 na yung tinakbo kung 25,000 periodic maintenance yung ginawa sa kanya noong December 16, 2025. Tapos ngayon, 31,000 na. Ilan na po ngayon ang tinakbo? 14,000. Pagdating sa amin dito, yung langis na inilagay sa kanya noong June 2, 2025 ay tumakbo yun ng 14,000 kilometers. Kaya ganun po ang kulay nung kanyang langis. Kaya ganun ang viscosity nung kanyang langis. Alam niyo po, mga kapatid, hindi naman ako kontra doon sa procedure ng kasa. Bakit naman ako kontra? Matagal na nilang ginagawa yan. Kaya lang, kung halimbawa, nakita na nung mekaniko, hindi na maganda yung langis. Malapot na yung langis. Hindi ba dapat i-consider niya na at i-recommend niya doon sa service advisor, sabihin mo sa may-ari nito, hindi na maganda yung langis niya. Kasi tumakbo na to ng 8,000. Huwag na nating i-top up to. Sasabihin niya sa service advisor to. Kasi baka magkaroon ng problema yung engine. Kasi nga, hindi na maganda yung oil. So, yun ang gagawin dapat ng mekaniko. Ito namang si service advisor, kakausapin niya ngayon yung may-ari, sir, yung langis mo hindi na maganda. Huwag na nating i-top up to, i-change oil na natin. Di ba? Para talagang maging fresh, para talagang maging maganda yung yung takbo ng makina mo, yung andar ng makina mo. Bakit hindi nila ginawa 'yon? Di ba? Yun lang naman ang tanong, sila lang makakasagot Bakit hindi nila ginawa na i-change oil na to pagdating nung 25,000 na periodic maintenance niya dahil nga po rumi na yung langis. Pagbili nyo ng bagong sasakyan, di ba, lahat naman tayo ang gusto natin mapangalagaan yung ating makina. Kung alam nyo po na ang ginagawa sa kasa ay nagta-top up lang, tapos kayo naman talagang gamit na gamit nyo yung sasakyan, at iba talaga ang driving condition dito sa Pilipinas, at iba ang klima dito sa Pilipinas, napakainit, maganda lang talaga ang cooling system ng mga sasakyan natin, kaya hindi nag-overheat. Pero yung init dun sa loob ng makina, enough yung init na yon para pahinain niya yung langis mo. Pero kung gagamitin mo yan ng 10,000 na kilometro ang tinakbo, hindi pa kasama doon yung traffic kasi hindi nababasa ng odometer yan, hindi pa kasama doon yung hinihintay mo yung anak mo dahil naghatid ka sa school, o kaya nag-groceries yung asawa mo, o hinihintay mo paglabas sa opisina.
Ang haba pa nun. Marami pang ikot ng makina yon na hindi nabibilang ng odometer. Kaso, itong si Kasa, ang binasihan niya yung odometer. Kaya yung 14,000 na tinakbo, nitong expander na to, lampas pa yan. Mamaya mga kapatid, bibidyohan ko, ito pong nasa harapan ko na Honda Civic na 2008. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang quality ng oil nito. 2008, 2026 na po ngayon. Ilang taon na po ito? 18 years na po itong Honda Civic na to. Pero tignan nyo kung gaano kaganda yung langis na nandoon sa loob ng kanyang makina. Hindi po namin change oil to ha. Wala pa kaming ginawa dito. Talaga lang na malinis ang loob ng kanyang makina. Kayo po, papayag ba kayo na yung bagong bilhin yung sasakyan, mamaya hybrid pa yan. Ang gagawin ngayon ni Kasa, every 5,000, magta-top up lang. Wag kayong papayag doon. Ang mahal ng bilhin nyo sa sasakyan nyo, magkano lang yung langis? Di ba? May mga nag-comment nga dito, your car, your rules. Tama naman yun. Pero dapat alam mo yung rules na hindi dapat talagang pagtagalin ng 10,000 kilometers na tinakbo yung langis mo dahil iba ang kondisyon ng driving po dito sa Pilipinas. Talagang hirap na hirap ang mga makina natin, kaya napipilitan ngayon yung mga langis na yan na humina, masunog, masira yung kanyang quality dahil nga po sa init. Ito ang nakakalungkot. Meron pong isang nag-comment, mga kapatid, na hindi ko alam kung haters niya. Sabi niya, hindi daw po siya haters. Hindi ko alam kung haters o haters ang sinabi niya. Pero ito po kasi ang comment niya. Ito po ay si Katotohanan Lamang, yung kanyang YouTube account. Boss Randy, malamang kaya maitim dahil magandang klase yung langis niya. Dahil nalilinis niya ang loob ng makina. Pero kung di umiitim, malamang mahinang klase ang langis. Kasi may vlog akong ganyan. Kapag nakabili ka ng langis na hindi maganda, hindi niya malilinis yung loob ng makina. Diba? Kaya hindi ngayon umiitim yung langis. Pwede rin yun. Pero iba naman, yung talagang malinis yung loob ng makina. Pero teka, itutuloy ko muna yung kanyang comment. Sabi po niya, saka po, bakit pa need i-compare ang new use oil? Siyempre, mga viewers nyo, meron din niyang common sense. Teka muna, katotohanan lamang. Kaya ko i-compare yung used oil doon sa bagong oil kasi para ipakita ko doon sa may-ari na ASAP as soon as possible kailangan mo tong i-change oil. Kumpara natin ngayon dito sa Any Oil. Decision, sir. Change oil kagad o sa susunod pang mga panahon? Change oil na po. Ngayon din, i-change oil na natin. Kaya ko lang naman i-compare yun, katotohanan lamang. Kaya dapat matuto ka rin eh. Kaya natin ipinakita yon, sobrang domina ng kanyang langis. Tapos bago pa yung sasakyan, 3 taon pa lang yung sasakyan, napakadomina ng langis. Kaya natin ikinumpara yung bagong langis. Sabi niya pa, may vlog kayo na iba na, contradicted sa vlog nyo ngayon. Not haters po. Ayusin mo muna yung haters mo ha. Hindi po haters. Haters. Okay katotohanan. Ito, pakrinig ko sa'yo, yung sabi ko doon sa nakaraang vlog ko, tungkol po dito. Pakinggan mong mabuti ha. Ako, mas okay na sa akin yung 6,000 kilometers, lalo na sa mga diesel engine. Bakit? Napakadumi ng diesel engine. Kaya nga ang langis natin, kapag nag-change oil ka, after 3 days, minsan nga isang araw lang, maitim na. Kasi po, yung makina ng diesel engine, madumi talaga yan. Tapos yung mga langis na ginagamit sa diesel engine, maraming detergents, maraming panlinis. Kaya nga kung marumi makina mo, 1 oras lang, minsan 5 oras lang, maitim na yung langis mo kasi nililinis nung langis yun na inilagay mong bago kasi maraming detergents yun. Matakot ka. Kung nag-change oil ka, 1 buwan na hindi pa umiitim ang langis mo. Baka yung langis na nabili mo walang detergents. Baka kulang, baka mahina. Kaya hindi niya ngayon kayang linisin yung loob ng makina. Pero teka, may exception yon. May exception yon. May exception yon. Kapag bago pa ang engine mo, talagang matagal umitim ang langis yan. Siyempre, hindi pa marumi. Hindi pa nakakapit yung mga carbon, yung mga soot sa loob ng makina. Yun yung exception doon. Sinabi ko doon na may exception yun. Kapag bago pa ang makina, hindi dapat umitim ang langis dahil wala siyang lilinisin doon. Dahil bago pa yun. Pero yung mga luma ng sasakyan na naipon na, yung mga carbon, yung mga soot doon sa loob ng makina, kaya pagka ginamitan mo ng magandang langis, lilinisin niya yun. Isasama niya yon doon sa langis at pagka nag-change oil ka ulit, kasama na yung dumi na yon. Walang contradiction doon.
Kasi doon pa lang sa vlog ko na yon, sinabi ko, may exception to. Hindi ka kasi nanonood eh. Nakikita mo ba to? Ito yung pump ng Ford Ranger Wild Track na nasira. Bakit ito nasira? 1 taon bago mag-change oil yung may-ari po nito. Kasi yun ang pagkakaalam niya. Pag gumamit ng fully synthetic na langis, kailangan 1 taon. Or kung ilan yung tinakbo nung kanyang sasakyan, 10,000 kilometers. So ano nangyari sa pump? Nasira. Kasi wala nang kwenta yung langis. Biro mo, ang makina mo, powerful, naka-twin turbo ka. Malakas talagang mag-init pag mga naka-twin turbo. Tapos ang langis mo, 1 taon mong gagamitin. Iiwanan mo dun sa loob ng makina mo, masisira talaga yan. Di ba? Kaya tingnan mo, sinira ang pump, sinira yung twin turbo. Kung kayo ay nagpapaservice sa kasa doon sa warranty period, bantayan nyo na lang po yung oil nyo. Or tingnan nyo yung service records. Kung kaya nyo naman na mag-change oil every periodic maintenance nyo, i-change oil nyo na kung kaya para talagang maprotektahan ang inyong makina. Pero kasi kung ang bahala na lang yung kasa, tapos ganito nga ang nangyayari, hindi nag-change oil, paano kung diesel engine, tapos may EGR, tapos nakaturbo, mabilis talagang umitim yan. O hindi mo ngayon alam kung ano ang quality na nung langis na nandoon sa makina mo. Kung hindi ka naman mekaniko, kung malapot na yan at iba na yung amoy, hindi ka naman mekaniko, hindi mo alam kung maganda pa yung langis. O, tingnan mo ngayon yung service record. Tingnan mo yung binabayaran yung resibo. Kung kaya mo naman na doon sa intervals, yung periodic maintenance nyo, ay mag-change oil kayo. Palit talaga ng langis kasi ilang litro lang naman yan. Ngayon, kung aasa kayo doon sa ginagawa ng kasa na change oil, tapos after 5,000, top up, tapos saka pa lang ulit mag-change oil, nasa sa inyo na po yan. Sabi nga nung iba dyan, your car, your rules. O, di po ba? Basta ako po, marami tayong ginagawa dito sa Autorans na talagang religiously rin. Magkikita kami after 5 months, minsan after 6 months, dahil nga yung iba naman, hindi talaga masyadong malakas gumamit ng sasakyan, pero ang sinasabi ko, maximum na yung 6 months para yung mga humahalong dumi dyan, yung humahalong moisture dyan, kapag ka nag-change oil kayo, nailalabas na, naide-drain na yan, at makakahinga na naman ng maganda ang inyong mga makina. Mga kapatid, lagi po kayo manood ng mga vlogs ko, at sana po, tangkilikin nyo pa itong channel na Autorans para po umabot na po ako sa 300,000 subscribers sa susunod na buwan. Mga kapatid, sasamantalahin ko po yung pagkakataong ito. Binabati ko po yung aking pong kaibigan, si General Eliazar Mata, na lagi pong nanonood po ng aking mga vlogs. Sir, lagi po kayong mag-iingat dyan sa inyong lugar, dyan sa Batangas. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat.